Magandang buhay mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang mga sangkap ng physical fitness. Ito ay para sa mga mag-aaral ng ika-5 baitang. Hango rin ito sa most essential learning competencies ng Department of Education. Pero bago yan, ay magbalik-aral muna tayo sa nakaraang aralin. Ano ang tawag natin sa nakikita nyo sa larawan? Tama! Ito ay tinatawag na Philippine Physical Activity Pyramid Guide. Upang mas madaling makabisado, tandaan ang mga titik. P, P, A, P, G. Ang mga letrang yan, it stands for Philippine Physical Activity Pyramid Guide. Ano kaya ang napapaloob sa PPAPG? Tingnan, ano ang tawag dito? 1 beses, 2 hanggang 3 beses, 3 hanggang 5 beses, at araw-araw. Tama, ito ay tinatawag ng dalas ng paggawa o frequency. Ano-ano naman kaya ang mga ito? Paglalaro sa labas ng bahay, pagtakbo, paglangoy, pagakyat sa puno, paghinga ng matagal. Na gawaing pisikal o physical activities. Handa na ba kayong matuto ng ating bagong aralin? Ano kaya ang ibig sabihin ng physical fitness? Physical fitness, ito ay ang kakayahan ng bawat tao na makagawa ng pang-araw-araw na gawain nang hindi kaagad napapagod at hindi na nangangailangan ng karagdagang lakas sa oras ng pangangailangan. Meron itong 2 sangkap. Ito ay ang health-related fitness at ang skill-related fitness. Ano kayang pagkakaiba nila? Ating alamin. Ang health-related fitness ay tumutukoy sa kondisyon ng kalusugan. Meron itong 5 sangkap. Una, cardiovascular endurance. Pangalawa, muscular endurance. Pangatlo, muscular strength. Pang-4, flexibility. Pang-5, body composition. Kaya ang ibig sabihin ng skill-related? Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng paggawa. May 6 itong sangkap. Una, agility. Pangalawa, balance. Pangatlo, coordination. Pang-4, power. Pang-5, speed. At pang-6, reaction time. Ang health-related fitness ay may 5 sangkap o component. Katulad ng sinabi ko kanina, cardiovascular endurance. Ito ay tumutukoy sa tatag ng puso at baga. Ito ay ang kakayahang makagawa ng pangmatagalang gawain na gumagamit ng malakihang mga galaw sa katamtaman hanggang mataas na antas ng kahirapan. Ano ang halimbawa ng gawain sa cardiovascular endurance? Pagtakbo, paglalakad ng mabilis, pag-akyat sa hagdanan, ang mga halimbawa ng gawain dito. Ang paraan ng paglilinang ay ang 3-minute step test. Muscular endurance, ito naman ay tumutukoy sa tatag ng kalamnan.
kakayahan ng mga kalamnan o muscles na matagalan ang paulit-ulit at mahabang paggawa. Ang halimbawa nito ay ang pagtakbo, pagbubuhat ng paulit-ulit. Curl up naman ang paraan ng paglilinang nito. Pangatlo, muscular strength o lakas ng kalamnan. Ito ang kakayahan ng mga kalamnan o muscles na makapagpalabas ng puwersa sa isang beses na buhos ng lakas. Halimbawa nito ay ang pagpalo ng malakas sa baseball, pagtulak sa isang bagay. Push-up naman ang paraan ng paglilinang nito. Pang-apat ay ang flexibility o kahutukan. Ito ang kakayahang makaabot ng isang bagay ng malaya sa pamamagitan ng pag-unat ng kalamnan at kasukasuhan. Ang halimbawa nito ay ang pagbangon sa pagkakahiga, pagbuhat ng bagay, pag-abot ng bagay mula sa itaas. Paraan ng paglilinang ay ang sit and reach. Sabi nga nila, ang mga taong magaling mag-yoga o mga nag-yoga ay flexible. Panglima naman ay ang tinatawag nating body composition. Isa rin itong sangkap o component ng health-related fitness. Ito ay ang dami ng taba at parte na walang taba, kalamnan, buto, tubig sa katawan. Paraan ng paglilinang, body mass index o BMI. Malalaman natin ang ating BMI sa pamamagitan ng ating timbang o weight, ating taas o height, at ang ating edad. Narito naman ang mga sangkap o component ng skill-related fitness. Una, balance. Ito ang kakayahan ng katawan na panatilihing nasa wastong tikas at kapanatagan habang nakatayo sa isa o dalawang paa. Static balance. Kumikilos sa sariling espasyo at patag na lugar. Dynamic balance o sa pag-ikot sa ere in flight. Halimbawa ng gawain nito ay ang gymnastics, stunts, pagsasayaw, paspike sa volleyball. Stork balance at stand test naman ang paraan ng paglilinang nito. Pangalawang sangkap o component ng skill-related fitness ay ang coordination. Ito ang kakayahan ng iba't ibang parte ng katawan na kumilos ng sabay, na parang iisa ng walang kalituhan. Halimbawa na gawain nito ay ang pagsasayaw at pagdidribble ng bola. Paper juggling naman ang paraan ng paglilinang nito. Ang pangatlong sangkap o component ng skill-related fitness naman ay ang power. Ito ang kakayahang makapagpalabas ng puwersa ng mabilisan batay sa kombinasyon ng lakas at bilis ng pagkilos. Halimbawa ng gawain nito ay ang pagpukol sa bola ng baseball, paghagis ng bola. Standing long jump, vertical jump naman ang paraan ng paglilinang. Pang-apat naman na sangkap o component ng skill-related fitness ay ang reaction time. Ito ang kakayahan ng mga bahagi ng katawan sa mabilisang pagkilos sa pagsalo, pag-abot, at pagtangkap ng paparating na bagay o sa mabilisang pag-iwas sa hindi inaasahang bagay o pangyayari. Halimbawa ng gawain nito ay ang pagkilos ayon sa batong bola sa batuhan ng bola. Pag-iwas sa taya sa patintero. Stick drop test naman ang paraan ng paglilinang. At ang panglima ay ang speed o bilis. Ito ang kakayahang makagawa ng kilos sa maiksing panahon. Halimbawa ng gawain nito ay ang pagtakbo, pagpasa ng bola. 15 sprint naman ang paraan ng paglilinang nito. Ba kayo sa aking mga katanungan? Tingnan natin kung meron kayong natutunan.
physical fitness ang gawaing ito? Paghagis ng bola. Maaaring i-pause muna ang video bago tingnan ang susunod na slide. Ang paghagis ng bola ay power. Anong sangkap ng physical fitness ang gawaing ito? Sit and reach. Ang sit and reach ay flexibility. Ito naman, pag-surf sa alon. Ano kayang sangkap ng physical fitness ang gawaing ito? Ang pag-surf sa alon ay balance. Ano naman kaya ang pagsasayaw? Anong sangkap o component ng physical fitness ang gawaing ito? Ang pagsasayaw ay balance o pwede ring coordination. Magaling! Palakpakan natin ang iyong sarili. Tandaan, kailangan natin gawin ang mga gawaing pisikal na nagpapalinang ng ating health-related at skill-related fitness upang manatiling malusog. Maraming salamat!